Kumusta kayo? Tara, pag-usapan natin ang kwento sa likod ng isa sa mga pinakasikat at pinakamasipag na hayop dito sa Pilipinas. May isang klasikong alamat kasi na nagpapaliwanag sa isang kakaibang ugali ng ating mga kalabaw. O yan, napaisip na ba kayo kung bakit nga ba, no? Bakit ba parang hilig na hilig ng kalabaw na maglublob sa puti? Yan yung tanong na sasagutin ng alamat na to. Mukhang simpleng tanong lang, pero alam nyo yung sagot? May daladalang kwento yan, tungkol sa yabang, sa tungkulin at, well, isang malaking pagkakamali. Sige, simulan na natin. Okay, so para masimulan tong kwento, kailangan nating bumalik sa, alam mo na, noong unang panahon. Isang panahong talagang mahiwaga, kung saan iba pa ang lahat. Kasi dito natin makikilala ang kalabaw sa kanyang orihinal na anyo, na talagang nakakamangha. Isipin nyo to ha, hindi siya yung kalabaw na kilala natin ngayon. Kasi dati, yung balat niya, grabe, makinis, sobrang puti, at kumikinang pa kapag nasisikatan ng araw. Parang perfecto, di ba? Ang ganda-gandang tingnan, lalo na pag tinatamaan ng liwanag. At dahil nga sa itsura niyang yan, isa siyang parang majestic na creature, kumbaga. Hinahangaan talaga siya ng lahat. Pero, alam niyo na ang kasunod, di ba? Dahil sa sobrang ganda niya at sa sobrang paghanga ng lahat, unti-unti nang lumalaki yung ulo niya. Yung papuri ng iba parang naging hangin na nagpalobo sa ego niya. At dahan-dahan, yun na yung naging sentro ng pagkatao niya. So, tingnan niyo to, ang laki ng pinagbago, no? Mula sa makinis at maputing balat, naging makapal at maitim. Mula sa pagiging mapagmataas, ngayon naghahanap na ng putik. So, paano nangyari yon? Paano siya napunta sa itsura niya ngayon mula sa dati niyang anyo? Well, dito na papasok yung pinakapuso ng alamat natin. Okay, so eto na yung part 2, ika nga. Ang hamon at syempre yung pagkakamali. Kasi 'di ba, lahat naman ng bida may pinagdadaan ng pagsubok. At dito na natin malalaman kung paano ba hinarap ng kalabaw yung sa kanya at kung saan eksakto nagsimula yung isang malaking pagkakamali niya. Kasi hindi lang siya basta maganda, okay? Meron siyang mahalagang misyon. Si Bathala mismo, ang dakilang lumikha, ang nagbigay sa kanya ng isang sagradong gawain. Ano yon? Yung walang kapagpagurang pag-aararo sa bukid para matulungan ng mga tao. So, mabigat na responsibilidad to pero napakadanggal. At ito yung sinabi sa kanya, malinaw na malinaw. Magtrabaho ka mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, huwag mong hahayaan ang yabang mo ang sumira sa tungkulin mo. Grabe, napakaklaro ng utos at ng babala, di ba? Simple lang yung mensahe, mas importante ang trabaho kesa sa itsura. At dito na talaga magsisimula yung test para sa kalabaw. Pero ayun na nga, dahil sa sobrang tindi ng sikat ng araw habang nag-aaraw siya, nagsimula na siyang mag-alala. Para saan? Para sa maganda niyang balat. Dito na nag-umpisa yung problema eh. Habang nagtatrabaho, mas iniisip niya kung paano niya poprotektahan yung balat niya kesa sa purtupad sa utos sa kanya. So eto na yung laban, yung yabang niya versus sa tungkulin niya. At ayan, makikita natin yung mga hakbang niya papunta sa pagsuway. Step by step to. Una, uminit ng sobra yung araw. Pangalawa, nanaig na yung pagiging maitsura niya kaysa sa trabaho niya. Pangatlo, anong ginawa niya? Iniwan niya yung bukid. At pang-apat, hinanap niya yung malamig at masarap na puti. Kitang-kita yung dahan-dahang pag-give in niya sa tukso, no? Sa huli, mas pinili niya yung sarili niyang ginhawa. At yun na nga, habang andun siya, nakababad, nakatago sa malamig na putik, kinalimutan na niya lahat. Yung banal na pangako niya kay Bathala, wala na. Ito na yung kasukdulan ng pagsuway niya. Dahil lang sa ginhawang dala ng putik, tinalikuran niya na ng tuluyan yung sagradong responsibilidad niya. Isang desisyon na, babaguhin ang lahat para sa kanya, habang buhay. Okay, so, ano na nangyari? Dito na tayo sa huling parte ng kwento, yung aral ng alamat. Kasi 'di ba, sa lahat ng ginagawa natin, laging may consequence. At dito natin makikita kung ano ang naging resulta, yung naging bunga ng pagsuway ng kalabaw. At eto na yung parusa. Dahil sa pagsuway niya, yung balat niyang pinakaingit at ingatan, yun mismo yung binago ni Bathala. Ginamit niya ang kapangyarihan niya para gawing maitim, makapal at magaspang ang balat ng kalabaw. Yan na yung direktang resulta ng ginawa niya. Isang permanenteng paalala ng malaki niyang pagkakamali.
At hindi lang yan, isinumpa pa siya na habang buhay, kailangan niyang hanapin yung putik para palamigin yung balat na dati niyang sobrang pinapahalagahan. So dito na nagko-connecta lahat, di ba? Yung dahilan kung bakit naglulublob ang kalabaw sa putik ngayon, ayon sa alamat, ay hindi dahil trip lang niya, kundi dahil parte to ng parusa sa kanya. Grabe yung irony, no? Yung mismong bagay na naging dahilan ng pagsuway niya, yun din yung bagay na kailangan niyang hanapin habang buhay. So ano ba talaga yung mga aral na makukuha natin dito? Kasi yung alamat, hindi lang naman yan tungkol sa kalabaw, di ba? Para din yan sa atin. Una, mas mahalaga ang kababaang loob kesa sa yabang. Pangalawa, yung halaga ng pagtupad sa tungkulin. Pangatlo, yung mga ginagawa natin may pangmatagal ang epekto yan. At pang-apat, yung tunay na lakas wala sa itsura kundi nasa pagsunod at pagsisikap. Basically, isa siyang paalala tungkol sa pagiging responsable at sa pag-intindi na yung mga desisyon natin ngayon, yun ang huhubog sa kung ano tayo bukas. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na ito para pagnilayan. Kung yung kalabaw, ang pinili niyang protektahan ay yung panlabas na anyo niya at isinakripisyo niya yung tungkulin niya, tayo kaya? Ano yung mahalagang bahagi ng pagkatao natin na hinding-hindi natin dapat isakripisyo? Yung integridad ba natin? Yung mga prinsipyo o yung mga binitawan nating pangako? Yan siguro yung magandang pag-isipan.